Miss Jillian Ward, abay direktang umamin patungkol sa tunay na relasyon nila ni Mr. Chabit Singson. I bought it with my own money. And yung car po na yun, hindi siya kasing mahal ang sinasabi nila. Lahat po yan, may resibo po ako, lahat ng investments ko. I'm very open about it. Alam po ng GMA, lahat ng mga naging investments ko din kasi they're giving me advices, they're guiding me kung paano ko po maalagaan yung iniipon ko, especially my parents. Kasi pag nalilink ko kayo sa isang kapuso actress na si Jillian Ward. Ano po reaction niyo? Jillian Ward. Ba kayo doon? Marites lang yun. Ay, wala kang katotohanan. Marami lang narinig sa akin, puro Marites. Eh, ba't yung kalian po kanina, ang sagot niyo lang po, no comment? Hindi ako naman sinungaling eh. Ako din na kay Manong sabi niya, ayaw magsinungaling. Sa totoo po, na nagkaroon kayo ng relasyon. Next question. Nalilink ko kayo sa isang Emosyonal na naglabas ng kanyang statement si Miss Jillian Ward patungkol sa sinasabi or di umanong relasyon nito with Mr. Chabit Singson. So nagsalita na siya tungkol kay Chabit at sinasabi nga nito na sobra na ang pambabastos na ginagawa sa kanya kaya siya po ay napilitan ng magsalita. Sabi ni Jillian, nakakabastos na raw kasi nagsalita na ang kapuso actress na si Miss Jillian Ward tungkol sa malisyosong chika sa kanila ni dating Ilocos Sur Governor Chabit Singson. Nagdesisyon ng lumantad si Jillian sa publiko para sagutin ang walang kamatayang chismis na matagal nang namamagitan or something sa pagitan nila ni Manong Chabit. Sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda, hapon ng October 21, sinabi ni Jillian na nagsimula na ang issue sa kanila ng dating governor noong 16 years old pa lamang siya. At that time, ayoko po magsalita kasi laging sinasabi sa akin, if it's not real, hindi mo kailangan magsalita. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang iyong sarili. Tapos every year, nagre-resurface po siya. Then last week, lumabas na naman po siya ang sentimiento ni Jillian. Sabi niya, akala ko parang meme lang siya kasi sobrang absurd po ang mga kinukwento nila. So, tinawanan ko po siya nung una. Then, yung nagbasa na po ako ng mga comments, sobrang na-hurt na po talaga ako. Payag na panandalaga. Sabi pa ng actress, sumusobra na ang pambabastos sa kanya ng ilang bashers at pati ang mga magulang niya ay nadadamay na. Itong dahilan kaya nagdesisyon na siya na magsalita. Noong nagbasa po ako ng comment, sobrang na-hurt na po talaga ako kasi sobra po yung pambabastos ng mga tao because of fake news. Sabi niya. So, it took me 4 years to speak up about it. Yung pinaka-turning point din po sa akin is yung family ko. Binabastos na rin po, especially my mom. So, sabi ko, enough na po, pagbabahagi pa ni Jillian. Ang isa pang ikinakasama ng loob ng niya ay ang komento ng mga netizen na galing daw kay Chabit ang luxury car at iba pang mamahaling gamit na pag-aari niya. Alam nyo naman, alam ng GMA, alam po nyo Tito Boy, personally na I can afford it with my own money, sabi ng actress. Never pa raw niyang nakita sa personal si Chabit, so hindi ko po talaga alam paano nila nagawa lahat nanto kasi never ko po talaga siyang na-meet, never ko po siyang nakausap. Nauna na ritong mariing din dininay ni Manong Chabit na may relasyon sila ni Jillian. Puro marites lang daw yon. Yan ang ilan sa mga statement ni Miss Jillian, ano? Pero sabi nga ni Jillian na nagbabanta po siya na magdidemanda ng cyber libel sa nagpapakalat ng mga fake news. Gustong maparusahan na turuan ng leksyon ni Jillian Ward ang mga nagpapakalat ng malilisyosong balita tungkol sa kanya at sa kanilang pamilya. Umiiyak na naglabas ang sama ng loob sa publiko ang kapuso actress hinggil sa mga mapanirang kwento na naglalabasan sa social media. Mariing pinabulaanan ni Jillian sa Fast Talk with Boy Abunda ang aligasyon na meron siyang sugar daddy at mismo ang nanay niya umano ang nambubugaw sa kanya. Wala rin daw katotohanan ang mga chismis na may relasyon daw sila ni Ilocos Sur Governor Chabit Singson na siyang nagbibigay umano sa kanya ng mga mamahaling gamit. Ayon kay Jillian, hindi rin niya alam kung saan nanggagaling ang mga kumakalat na fake news about her at kung paano nasisikmura ng mga tao na gumawa ng mga imbentong kwento. Sabi niya, ewan ko po Tito Boy, parang every week na lang po may fake news about me. And honestly, gusto na rin po ng GMA na mag-take ng legal action kasi cyber libel na rin po talaga. It's not right, sabi ni Jillian. Yes, gusto ko na rin po talaga magsampa ng demanda na pag-uusapan na rin po namin ang GMA yun kasi it's too much. Especially po, it started nga po yung minor ako. Sobra na rin po talaga, especially nitong nagre-resurface ang ginagawa po nilang issue, sabi ng actress. Napakasakit daw para sa kanya na maakusahan ng malisyosong kwento habang halos magpakamatay na siya sa pagtatrabaho para magkaroon ng magandang buhay. Pumasok din daw sa isip niya na mag-quit na lamang sa showbiz dahil sa pambabastos at pangninega sa kanya
niya ng mga bashers. Last Friday, nasa taping po ako, tas sobrang parang hindi na po present yung utak ko kasi sinasabi ko, ano pa pong point ng lahat ng hard work ko? Ano pa pong point ng lahat ng pinagpapaguran ko? Sobrang honestly, nadi-discourage po ako na parang nasa point na po ako nasisipag ako tapos isang post lang maniniwala po yung mga tao sa fake news na ginagawa about me. Pahayag pa ng dalaga. Patuloy pa niya, I'm here for the art. Gusto ko talagang mag-artista. Yun din po yung gusto kong sabihin. Gusto ko lang po talagang mag-taping. Gusto ko lang mag-create ng magagandang story sa TV. Kaya nasasaktan po ako kapag may ganitong klaseng issue lalo't nadadama yung parents ko. Sabi niya. Lahat pa ni Jillian Ward na bibida sa upcoming GMA series na Never Say Die with David Licauco and Kim Jisoo. So, sabi niya po dito is kapag hindi pa rin po natigil yung mga ganitong klase ng news no, na kumakalat ngayon, ay talagang mapipilitan nga itong si Miss Jillian Ward na magsampa na po ng kaso, no, cyber libel case. And hinamon niya rin po ang ilan sa mga naglalabas no, ng mga ganitong klase ng fake news na maglabas ng ebidensya at patunay ang mga bintang laban sa kanya. So, iyak nang iyak nga si Jillian habang ipinagtatanggol ang kanyang sarili sa mga malisyosong kwento na ipinakakalat ng ilang grupo ng individual sa social media. Sa panayam sa kanya sa Pastok with Boy Abunda, kahapon mariin niyang pinabulaanan ng lahat ng ito. Nagsimula po itong kumalat noong isa sa mga sinasabing pambansang marites no, na si Miss or isang vlogger no, sa Facebook. Siya po talaga yung nagsasabi na parang namamataan daw di umano itong si Jillian Ward no, sa isang social no, na parang sugalan na nagkikita daw sila ni Chavit doon daw sa likod sa back door no, kasama daw ng nanay nito. May mga CCTV cameras daw na nakuha. Kaya naman hinamon ni Jillian na kung ito po yung sinasabi nila na parang mga ebidensya nila na makapagpapatunay na siya nga po ay may parang relationship with Manong Chavit Singson, hinahamon niya ang lahat ng ito na maglabas ng legit na ebidensya at wag lang basta AI. Sumasama ang loob ni Jillian kasi nga naman kung tutuusin, bata pa lang po si Jillian ay nagtatrabaho na siya. And madalas na rin po siyang nagiging laman at talagang nagiging subject for fake news. And finally, ay tinapos niya na po ang mga malisyosong balitang ito. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.